Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Mabilis nating nahuhusgahan ang isang taong nagkakamali at nagkakasala. At madalas ito ang nagiging pamantayan para sila'y hindi tanggapin at hindi mahalin at hindi bigyan ng pagpapahalaga at pansin. Ngunit sa ebanghelyo na ating napakinggan, tila baga, kahit na ikaw ay makasalanan, ikaw ay may lugar pa rin sa puso ng Diyos upang makapaglingkod, upang sumunod, upang kanyang maging mga alagad. Tunay nga na tayo'y tinawag ng Diyos, pinili ng Diyos, hindi dahil sa tayo'y perpekto, hindi dahil tayo'y hindi na nakakasala, o walang bahid o dungis ng kasalanan, kundi sa kabila ng ating mga kahinaan at pagkukulang, tinawag pa rin tayo ng Diyos, pinili pa rin tayo ng Diyos, at kinasangkapan pa rin niya tayo upang maglingkod ng mayroong katapatan. Mahirap kapag ang isip natin lagi ay kung ano lamang yung mabuti at dapat at tama, sapagkat iyon lagi ang ating tinitingnan. Bakit ka tatawagin kung hindi ka naman karapat-dapat? Bakit ka pipiliin kung lagi ka namang nagkakamali at nagkakasala? Bakit ka ilalagay dun sa pwesto at sa posisyon kung ikaw naman ay hindi banal, hindi malinis, at hindi karapat-dapat na ikaw ay tawagin at piliin ng Diyos? Kaya ito ay masakit na katotohanan sapagkat ito ay nangyayari sa totoong buhay. Na parabagang ang tingin sa sarili ay malinis. Ang tingin sa sarili ay hindi nagkakamali. Ang tingin sa sarili ay siya lamang ang tama, siya lamang ang malakas, siya lamang ang magaling at mahusay. Kaya siya ang nasa pinakamataas. Pag nangyari na ganun ang tingin sa sarili, ang tingin naman sa iba ay pinakamababa. Ang tingin naman sa iba ay lagi nagkakamali at hindi tama. Ang tingin naman sa iba ay parang wala nang ginawang mabuti at puro na lamang pagkakasala. Mahirap kapag ang tingin mo sa sarili ay mataas habang hinihilaw naman sila pababa. Sana sa ating paglilingkod, sa ating pagsunod, sa ating pananampalataya sa Panginoon, tayong lahat ay pantay-pantay lamang sa mata ng Diyos. Kahit na ikaw ay mahirap o mayaman, kahit na ikaw ay may pinag-aralan o wala, kahit na ikaw ay pinakadalubhasa o maaaring walang natapos at narating sa buhay. Lahat ng ito naway ating gamitin na pamantayan na ang Diyos ang siyang higit na kababatid at nakakaalam na sa ating buhay maging mabuti, maging tapat at maging mababang loob lamang at maging mapagmahal. At lahat ay iniuukol natin upang ang Diyos ay papurihan. Nagkaroon ng team building yung mga katekista nung nakaraang araw at meron dong isang palaro na merong magsushoot ng bola doon sa ring. Yung isa may hawak ng bola, yung isa may hawak ng ring. Ang sabi namin, isushoot mo yung bola dun sa ring, pero yung ring po pwede rin gumalaw para ma-shoot yung bola kung hindi man ito ma-shoot. Pwedeng mag-adjust yung ring para magkatugma yung bola at yung ring. Kaya sigurado, walang magkakamali. Lahat ay ma-shoot at maitatama. Sa kabila nun, na-shoot nila yung bola, pero meron ding namang hindi, kahit na gumagalaw na yung ring para mag-adjust dun sa bola. Isang naging pagninilay namin, ang isang taong nagsushoot ng bola ay parang bawat isa sa atin. At ang ring naman ay ang parang ang Diyos. Sapagkat sa kabila na hindi mo shoot yung bola sa tamang lugar, ang Diyos na ang mag-a-adjust para sa iyo. Sa kabila na tayo ay nagkakamali at nagkakasala, ang Diyos na ang magpupuno at magpupunan ng ating mga pagkakamali at pagkukulang.
upang magtagpo kung ano man yung nais ng Diyos para sa atin. Upang ma-shoot o mag-fit tayo sa kung ano mang nais ng Diyos para tayo ay maging mabuti at maging banal at maging karapat-dapat sa Kanyang mga mata, sa Kanyang paningin sa ating buhay. Amen.